Hello Ray guys, good morning. Nataba kong gising talaga ba. As in, kakaalis lang ni Anika guys, papunta na siya ng school. Sinundo siya ng kanyang school taxi. So, si Nico is dito man sa bahay ang work niya guys. Pero bago siya mag-start ng work niya is pupuntahan muna namin yung Larry Maya kasi i-check namin. Kasi we will be inviting our friends here sa countryside. So, i-check namin yung place kung saan pwedeng magstay during the weekend yung mga friends ko. Kasi napuntahan na namin yun before, but I just need to check some of the things kung ano pa yung mga kailangan namin doon. And of course, isasama namin kayo para makapasyal din kayo dito sa amin sa countryside. Yung Larry Maya is, ano siya guys, para siyang retreat house. May mga beds, may malaking hall, and may sauna. Basta, papakita ko sa inyo mamaya. Tara na. Gusto ko sana mag-pick ng mushrooms today guys. Kaso lang umulan. Ayan, sobrang basa sa labas. Kaya hindi tayo makakapag-pick today. However, after dun sa Larry Maya, tatry natin mag-check sa mga places kung meron na mga tumubo na mga mushrooms. Nico is here driving. Sanahua Menta. What is it in English? Good morning. Good morning. I think. In Filipino? I don't know. Magandang Magandang umaga. umaga. Nani, Hiva. So we are on the way to Larry Maya. Tingnan nyo yung field dito guys. Nag-iba na yung color kasi pa-autumn na talaga and pa-harvest season na rin dito. Ito mga tinanim nila dito guys is ano ito, oats. Yan, oats yan guys. Hindi lahat ng area is oats ang tinatanim. And dito din sa Finland, sinacirculate din nila yung mga tinatanim nila. Hindi same crops every year sa same land. Like example, last year ang tinanim nila dito is yung mga vehena or yung ginagawang harina. So this year ang tinanim naman nila is oats. Countryside na countryside talaga tong lugar namin guys. Kaya sabi ko, taga bukid talaga kami. Kasi yan o, bukid ng bukid yan. Yan pala dyan is school yan siya, yung building. Pero kahit nasa countryside kami guys, gusto ko dito kasi sobrang slow ng buhay. Tapos ano, sobrang kalmado. Hindi kailangan magmadali sa lahat dito guys. Kaya yung mushroom hunting ko, hindi din ako nagmamadali. Kung umulan, di okay lang. For sure is meron pa ma-pick up. Itong dito guys, ano ito oh, dati itong lumang church, ruins na lang ang natira dyan, mga bato na lang. Pero ginagawa pa rin yan siyang simbahan kapag summer. So, papasok na tayo doon sa Larry Maya na area. Medyo malayo-layo pa ng konti, mga 2 or 3 kilometers drive more. But this is not very far from our house. It was you who started all of this, promising me more with every kiss. Said all you wanted was me, and you're always thinking of me. You told me that you love me. You told me that you love me. Forest na talaga to guys. Yeah, malayo na tayo guys sa Kabihasnan. So yung mga pine trees dyan guys, dyan na yung Larry Maya. Ang meaning ng Larry Maya guys is so merong magandang log house dito and we're gonna check what are the things that they have inside para alam namin kung ano yung mga kailangan naming i-ready and ihanda. Ayan, andito na yung ano, isanoid, yung mag-open ng door. So ito na yung Larry Maya. Dito na tayo sa Larry Maya. Ang may-ari nitong Larry Maya guys is ang Hololand Church. So ano siya, parang retreat house ito guys. So pwede naman ito rentahan. But the thing is, hindi pwede dito ang alcohol kasi nga diba,
pangsimbahan. Yan, so pasok na tayo sa loob. Terve! Okay. So, andito na tayo sa loob ng Larry Maya. Ayan. So, marami ditong tables na pwedeng gamitin. May sofa din. And we can arrange it according to what we want. So, may mga chairs din, guys. Ayan. Tapos, kasali na yung kitchen. Ito dito. Ito yung kitchen nila. Yeah, and then meron sila ditong mga ref na. Ayan, sobrang daming ref, guys, na pwedeng lagyan ng mga gamit. Tapos, dalawa is ref. Ang dalawa na, isa yata is freezer. Yeah, ito is freezer. Ayan. Tapos, may kitchen. May washing machine din dito. Ha? So dito, guys, meron silang wala man silang ilaw dito, oy. Mga storage ito nila dito, guys. Ano ba to dito? Mga storage nga siya. Ito is andito yung mga ano ba to? Mga pang coffee nila, mga saucers. Tapos mga plato. Ito pa dito may mga plato ito dito, guys. Pwede ito gamitin lahat. Ano to dito? Ito mga bowls for the soup. Tapos, ano to dito? Mga plato, more plato. Tapos, meron ditong mga coffee cups. Ayan, pares sila nung mga pang sa kape. Ano yun dito? Yung mga baso, mga bowls. Ayan, marami pala. So, kompleto na siya. So, hindi na kami mag-ano ng mga utensils kasi meron na, kompleto na siya dito. Tapos, yung kitchen nila, guys, ayan, pwede din itong gamitin. Meron na silang dishwasher, may lutuan, may coffee maker na doon, may microwave, may lalagyan ng mga basura. So, yan, kompleto na siya. Tapos, may mga chairs din dito and tables that we can use as well. Ayan. So, ito, marami palang table. Oh, bibilangin ko yung mga chairs. Ilan yung mga chairs nila dito. Yan, tapos meron silang dalawang sofa doon. Dalawang sofa. Tapos yung isang sofa. Tapos, guys, meron silang magandang lake dito. But I don't think we're going to swim in the lake. But siguro magdi-deep lang siguro kapag nag-sauna. Ayan. Itong buong area na to, kasali ito sa rerentahan namin. And we're going to arrange it according to what we want. Tapos, meron namang tagalinis na maglilinis after. Ayan. So, hanggang pa yan dun sa baba, guys. Puntahan natin dun mamaya sa baba. Tapos, ito dito, meron pang mga chairs, guys. Ayan. Tapos, meron dito mga panglinis din. Joo, siinä on. Sieltä löytyy. Ayan. Se on se. Joo, kyllä siellä löytyy kaikki. Tuossa on Imor. Tässä No niin. Tää joo toi. Vacuum. Tuossa kun rupeaa kohti muromaan. Pasok tayo dito, guys. Ito yung kanilang place kung saan pwede magstay. So, merong toilet for women and for men. Separate sila. Tapos yung mga rooms nila dito, guys. Ayan, o. Ayan, bango. Kasi naglilinis sila, guys. Usually weekend kasi ito na nirerentahan ng mga tao. So, meron silang beds, double decks. Ayan, so hindi kami magka-camping kasi malamig na, guys. So, dito kami sa loob. So, bawat rooms merong 4 na bed na double bed. Ayan, double deck siya. So, ang dadalhin na lang is yung bed sheets na lang, guys. And pillow covers. Yun na lang. So, marami dito, guys, na kwarto. Ayan, dito is same din, double deck. Halos lahat is double deck naman. So, there's enough space for everybody to stay. So, hindi kami magsisiksikan, guys. So, like example, isang pamilya, dito sila. Diba? One family in here, tapos sa kabila. Parang magre-retreat lang kami nito, eh. But yeah, this is very nice. So, meron din ditong door para sa access dito sa labas.
Kung gustong dumiretso na sa labas. Ayan. So, pupuntahan natin mamaya sa labas guys. Papakita ko sa inyo ano itsura doon. Naglilinis sila ngayon. Yan o, sobrang lawak. I don't know how many rooms are in here. But marami guys. Marami ang pwedeng matulog dito. And we can enjoy our stay in here. So, ito pala dito is 2 lang ang magkakasya. Tapos, dito sa kabila, itong first 2 doors, 2 lang ang kasya. Ayan. Sa kabila din. Tapos, yung dito na side. Marami pala talagang chairs. So, we are not gonna be lacking of chairs. And meron pang extra table din dito. Marami-rami kasi kami guys, kaya kailangan na mas malaki na space for our stay. And this is one of the best place na naisip namin ni Nico to invite our friends. Punta tayo doon sa baba guys. Andoon yung kanilang sauna na nasa harap ng lake. This is a storage. Siellä on niinku lapioita haravaa ja Aha. aiotaan tavaraa. Samaten voi aittaa, että hän ei ole lukossa. Sinne on päätynyt varastotiloista. Okay. This is the sauna building. Nasa harap siya ng lake. What's the name of the lake, Daddy? Pääjärvi. This is the Pajärvi. Joo, tää tässä varmaan joku kalastamassa tai jotain. Tapos meron ditong guys, bonfire. Tapos meron din doong parang amphitheater. Sobrang laki ng space, as in sobrang ganda. Sobrang daming pwedeng tao dito na tapok-tapok ba, mag-gather. So ito dito yung sauna. Separate ang men and female na sauna. Tapos meron din silang storage ng firewood doon sa likod. Pero ito yung kanilang lake dito guys. And pwede dito mag-fishing. Pero hindi pwede dito tumalon. Kasi hindi masyadong malalim yung tubig dyan. But pwede dito mag-fishing guys. And meron silang boat doon na pwede din gamitin for boating. Yan. Kung example gusto nila mag-fishing. Kasi dito sa lake na to, sa Pajärvi, marami ditong isda. Karugtong ito ng lake doon sa amin guys. Pero ito yung pinakamalaking lake dito sa amin. Pero yung malapit sa bahay, I mean na lake ba. Karugtong ito siya. Pero malaki ito. Tapos dito yung sauna nila. Meron silang electric sauna and wooden sauna. Ito yung sauna nila guys. Meron din sila ditong mga tawag nito, life jackets o kunwari mag-fishing. Meron din maliit na kitchenette dito. Tapos ito yung shower room and sauna. Ito yung sauna nila dito. Ayan. Ito is electric sauna ito. Ayan. Tapos shower. Ito dito is bihisan usually kapag nag-sauna. Kapag mag-swimming, marami silang mga floaters din na available. And yung mga life jackets. Dito na side naman is yung, this is the, what you call this one? This is the cool sauna, right? The wooden sauna? This is the wooden sauna in here. So, meron ding shower. Tapos, ito dito yung wooden sauna. Ayan. So, ang gagamitan nito is, kahoy guys. Kaya meron kahoy dito. Sa wooden. Parang mas malaki itong wooden sauna nila. Yeah. But it's very nice. Ayan, may mga showers na dito. I think, ano kaya itong door na to dito?
Parang exit na siguro ito guys, doon sa labas. Oo nga, exit nga. Kasi dito yung storage ng firewood nila. Kaya diretso na dito. Kasi nga yung lake, kunwari after ng sauna, lalabas. Doon, diretso doon sa lake. Humul-humul, tubig na tugnaw after magpainit. Tapos sa labas ng sauna room, meron ditong gathering place kung saan pwede mag meeting guys. No? Sobrang ganda. May mga upuan. Tapos may basurahan na rin available. Tapos yung lake. O diba, paglabas mo galing ng sauna, ito ang sasalubong sa'yo, which is very beautiful. Alam nyo ba yung mga bahay dito sa Finland na nasa tabi ng lake? That is one of the Finnish dream. Kahit ako guys, gusto ko na meron kaming own lake namin. Kapag meron kaming summer house. Kasi nga, maganda yun for kids, for activity, for family and friends together. Also, mas mahal yung mga ganito guys kung bibili ka. Kaya kami, hindi man kami makabili, mag-rent na lang kami. Meron din sila doong boat. Yan talaga titingnan ni Nico kasi dyan siya interested fishing. Yung fishing niya guys, paano na lang yan. Ayan oh, sobrang ganda ng lake guys. Sabi dito, matala ala hupa ala. It's shallow, do not jump. So jumping is not allowed in this lake. Dito na side kasi nga hindi siya malalim. But it's so beautiful. Sobrang linis din ng tubig dito. Medyo makulimlim ngayong araw na to kaya ganyan yung color ng langit. But in couple of weeks, ito is magiging color yellow and orange na ito dito guys. Siguro by that time na nagpunta yung mga friends namin, ganun na ang color ng mga puno. Yellow, orange, red. Kasi nga pa-autumn na talaga dito. Kaya ganito na yung tsura ng weather namin. Sobrang ganda. Ayan oh. 360 degrees charot. Diba? Sobrang ganda. Grabe kanindot. May berry din dito guys. Meron ditong paulok ka. Aray. Yan to paulok ka. Dito na side naman yung bonfire. Dito may bonfire sila dito na area kung saan like sa gabi gusto nyo mag sunog-sunog ng sausage or something. Pwede din dito. Or mag-barbecue. Ayan. Sobrang ganda oh. Diba? Ang ganda. Sobrang sarap ng hangin. Sobrang fresh. Nature talaga guys. Nature na nature. Ayan, sobrang ganda. Tapos yun yung pinuntahan natin kanina andoon sa taas. Sobrang laki kasi talaga na ito na place guys. Kaya sabi namin ni Nico, mas maganda na dito kasi nga there's more space for people to move. Lalo na yung mga bata kasi kailangan kapag may mga bata guys, nakakagalaw sila kasi maingay, malikot, diba ganun mga bata. So mas maganda na yung merong space sa labas kung saan pwede silang makagalaw-galaw. Kahit na rin sa adults. Sobrang ganda diba guys, sobrang linis din, sobrang lawak. So rerentahan namin to and our friends will be coming here in a couple of weeks and party daw, charot. Ano lang, gather lang good guys. Yung tatanggalin namin sila sa mga bahay nila. Ay tatanggalin ba ang tawag dyan,
Yung we'll invite them so they can escape from the city ba. Merong mushroom dito oh. Ano yung mushroom ito? Ay wala na. At saka hindi din ito. Ay luma man yan. Sobrang luma. Baka last year pa yan. Kasi yung the best mushroom for me is chanterelles, Sapilo Vahavero, or yung funnel chanterelle, and yung tawag nito horn of plenty. Yun talaga guys. Kasi depende din kasi yan sa ibang lugar or sa mga lugar. At kahit dito oh, wala nga ako nakitang chanterelle dito guys. Depende din talaga yan sa area. Tapos doon yung kanilang garbage area guys. Tapos ito pwede din itong tulugan but walang heater dyan. So next month malamig na. Couple of weeks malamig na, kaya hindi yan maganda tulugan. Maganda yan kapag summer kasi ito walang heater. Merong mushroom dito. Ano man to? Sa man. Ito man yung ano. Hindi man namin to kinakain na mushroom guys. May ibang mga Thai kinakain nila yan pero kami hindi. Ampot anang uban kay kaunon man nila tanan, panguhaon man nila tanan. Okay. Kinukuha ko lang yung kinakain namin kasi anhin ko naman magkuha ko ng marami tapos di ko makain, di ba? Hindi namin makain. But yeah, dito sa likod is forest na rin talaga siya. Yan, wala akong nakitang signs na merong growth ng mushroom. Yan. So, ganito yung place na rerentahan namin. In couple of weeks, and our friends will be coming visiting us here in the countryside kasi magre-rent na lang kami guys. Magre-rent na lang kami ng place kasi hindi kami magkakasya sa bahay. Sobrang dami kong friends guys and hindi kami kasya dun sa bahay guys. Saan ko sila patutulogin? Tapos yung iba may mga bata pa, may baby, so mas maganda na merong matulugan, mapahingahan kasi ayaw namin silang umuwi ng city agad-agad, kaya mag-rent kami ng place for everybody. Ayan, kami na ang bahala, sagot namin ang lahat, charot. Pero sila ang magdadala ng kumot and punda ng unan nila guys. Kami na ang mag-provide ng space for them. But sila na ang magdala ng kumot nila and mga punda. But yeah, ito dito is basurahan ito. Tapos meron din sila ditong swing for kids to play. Ayan. Sobrang ganda ng lugar. Nandito tayo guys sa isang secret place ko. And i-check ko lang naman kung meron ditong tumubo na ng mga mushrooms guys. Kasi last year, dito ako nakakita ng ibang mga black chanterelles. And gusto ko talaga yung black chanterelles guys kasi kakaiba talaga yung flavor niya and mas mahal yun. So tingnan natin dito na side kung merong signs dito. Kasi dun sa unahan may nakita na kami na merong signs ng mga chanterelles. Pero dito wala pa ako nakikita. But try lang naman natin guys. Di naman tayo mag-expect. Dito yun eh. Sana naman meron guys kasi gusto ko talaga mag-pick nun. Kasi may paggagamitan din ako. And of course, ibebenta din namin. Pasok tayo dito sa loob. Guys. Dito yun eh. Wala man sila guys this year. Or baka hindi pa sila tumubo. Dito yun eh. Dito ako nakakita last year. Dito yun guys. Wala man guys. Wala siya. Pero sabi din ng lola ni Nico, sabi ni mama na not every year tutubo yung mga black chanterelles. Or baka late lang sila. Diba?
Latecomers yan. Ayan, wala man guys. Dito yun last year. Dito ko nakita yun. Sigaha ang mata day. Sigaha kay murag itong ramajud kay sila niya. Dili ni mo siya makita. Wala talaga siya dito guys. Wala talaga siya. Ang meron lang dito is mga ibang berries lang. Wala guys. Wala dito sa side na to. Kailangan ko maghanap sa ibang lugar. Pero yan dyan sa loob, hindi ko pa yan siya nasuksok. Next time, susuksukin ko yan guys. Pasukin ko yan dyan sa loob next time. Ang marami sa lugar na to guys is berries talaga. Wala pang mushroom. Pero itatry ko sa ibang side kasi masyadong malaki itong gubat na to guys. Puro ito summer houses dito na area lahat. And kailangan lang talaga siya i-explore. So babalikan ko to in couple of weeks or after a month kasi baka meron nang tumubo. Kasi yung mga ibang lugar na binalikan ko meron talaga guys, hindi talaga nasi-zero. Anyways guys, nadala ko na kayo sa Larry Maya. Abangan nyo yung pagpunta ng mga friends ko and pag-gather namin in couple of weeks. We'll invite them dito sa countryside so they can experience once again our countryside life. Tingnan nyo guys, sobrang daming sunflowers dito sa amin and those are free to pick guys. Ayan no, sobrang gaganda. Kita nyo ba? Hindi ko man alam paano i-zoom itong GoPro guys. Pero yan, puro yan sunflowers guys. Sobrang dami. Hello Ray guys! Nasa ibang lugar na naman tayo. Kung kanina nagpunta tayo doon sa secret place ko and nag-check kung merong mushrooms and wala tayong napala. Dito tayo ngayon sa forest nila Nico. Ito yung daan papunta doon sa forest nila guys, doon sa may lavo. Hindi malabo guys ha, lavo or yung parang siyang shed guys kung saan pwedeng mag grilling or parang pahingahan siya, pwedeng mag-camping ganyan. So andoon sa taas guys, kaso lang itong road na to is palaging nadidisgrasya yung aking sasakyan. It's either nakakatama ako ng bato kasi nga yung Toyota Yaris guys is medyo mababa siya, kaya hindi siya maganda i-drive dito sa ganitong rough road. And wala naman kaming 4x4 na car na yung sa amin. Nahihirapan kami kapag pumupunta kami dito kasi minsan nagpupunta talaga kami dito kahit wala namang ginagawa, yung gusto lang ni Nico na maglakad-lakad at tumitingin sa gubat, pero mahirap nga siya. So ngayon ang gagawin is ayusin ito ni Nico guys and tawag nito, ifa-flatten niya ito. Nakita kong mushroom, di pala mushroom. Tawag nito, ifa-flatten niya ito guys kasi mahirap nga siyang daanan ng maliit na sasakyan. Pero yung malaking sasakyan naman okay lang. Pero kaso dun sa taas pa guys, since dinaanan ito ng truck nung nag-harvest ng mga kahoy, yung kinuha yung mga kahoy sa loob ng gubat, na ano na siya, nalubak-lubak na siya kasi mas malalaki yung gulong ng sasakyan, kaya kailangan siyang ayusin. So ngayon, ayusin ito ni Nico and andoon siya sa baba pa na side. Actually, itong lugar na to guys, ito yung home place nila Nico talaga. Dito siya, ang tawag namin dito is home place. Kasi dito talaga lumaki si Nico, tapos yung mga kapatid niya. Kaso binenta na nila tong lugar na to, itong dito sa side nila. Merong ginawa dito yung parents niya na bahay nila. Binenta na yan, pero yung other side sa forest and yung sa kabilang side na lupa, sa kanila pa rin. Ang binenta lang dito is yung bahay na may lupa, yun lang. Pero itong road na to dito guys, sa kanila pa to, papunta doon sa likod. Ayan, so puro ito forest dito guys. May mushroom doon sa loob, oh. Puro ito forest dito guys, and puro kahoy. Kasi mahilig sa
forestry ang nanay ni Nico guys. Gustong gusto niya yung mga kahoy. Itong mga kahoy na andito sa likod ko ngayon, hanggang pa yun doon sa pinakalikod guys. Ang nagtanim niyan was yung family ni Nico, yung mama niya, si Nico, tapos yung mga kapatid niya guys. And it was few years ago. Ano sa to? Mushroom to? Ay, dili dili guys, dili siya mushroom. So ayan, ganito yung forest dito guys. Puro lang siya ano talaga kahoy, pero maganda yung mga forest road dito sa Finland guys, kasi nadadaanan siya ng mga kahoy. And kapag lupa mo guys, or sa inyo yung forest na yun, responsibilidad nyo na kayo ang nag-ayos ng road, kasi kayo naman din ang dadaan. Pero kapag government road, like itong road na itong dito siya, ano yan, government ang nag-aasikaso, forest road yan siya, pero public or sa kunta. So sila ang, or sa city or kunta, sila ang mag-aayos ng road, like sila ang maglalagay ng mga pebbles during winter, and kung may mga lubak-lubak, sila din ang mag-fill ng mga lubak-lubak. And ito siya, hindi siya sinesemento guys, kasi nga forest road siya. So madalas dinadaanan ito dito ng mga malalaking trucks and mga big machines, forest machines. Kaya hindi pwede na nakasemento, kasi mabibigat yun, nasisira lang yung kalsada. Tapos kapag winter, sobrang dulas ito dito guys, kasi punong-puno ito ng snow. And minsan talaga nahihirapan kami makaakyat doon sa taas guys, doon papunta sa Lavu, kasi slippery siya. So ang plano ni Nico, kapag meron daw siyang pera, ifa-flatten niya daw ito, o kaya gagawa siya ng another road papunta doon sa Lavu na ma-access kahit yung ibang tao, kasi ito dito ang nakakapunta lang dito. Wala siyang exit doon sa kabilang side. Kibali mag-end lang siya doon sa forest nila, tapos wala na siyang exit. So gusto ni Nico na gawan ito ng road, but wala pa mo tayo kwarta anak day, wala pa mo po siya kwarta. So next time na lang. So hinihintay ko siya guys, kasi may kukunin ako sa kanya, pero andun pa siya sa loob, kaya sobrang bagal ng traktor, kasi dahan-dahan lang yun kasi na tatakbo para ma-flatten niya talaga yung lugar and maging maayos talaga yung daan. Dito na si Nico guys, paakyat na siya doon sa Lavu. Kahit yung tractor guys nahihirapan paakyat, kasi nga hindi nga pantay yung daan. So ito ngayon mapapantay na, mas easy na makapasok doon sa taas. Kahit ganyan lang yung ginagawa niya guys, sobrang tagal niyan. Kasi napaka-perfectionist ni Nico. Gusto niya yung flat na flat talaga. Babalikan niya pa yan, tapos uulit na naman siya ganun, paulit-ulit hanggang sa ma-flat talaga. Tapos hindi yan sa diretso na papunta doon sa loob guys, kasi kunahin niya yung dito na side, siguraduhin niya na makadaan ng maayos yung traktor. Tapos saka na siya mag-continue papunta doon sa loob talaga. So mga 1 or 2 oras or 3 oras guys bago niya yan matapos, kasi mahaba yung road papunta doon sa loob ng forest.
Habang ginagawa ni Nico yan guys, ako naman is uuwi ng bahay para magluto ng aming lunch. Para pagkatapos niya dyan, is kakain na lang siya after. Kasi sigurado ako gutom yan. Sigurado ako guys, gutom yan si Nico after ng trabaho niya dito sa paggawa nitong road. Kasi it takes a lot of time. Anyways guys, dito ko na po tatapusin ang video namin. Salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa amin today doon sa Larry Maya. And abangan nyo po yung pagpunta ng mga friends ko dito sa countryside. And we will be having fun very soon. Couple of weeks na lang guys, ilang araw na lang. Yung mga friends ko na nanggaling sa city, sila naman yung dadalaw sa amin dito sa countryside. And we will let them experience once again countryside life. Thank you so much guys for watching this vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. We will see you again next time. Hey, hey!